Lagi po ako nagsasama po. Para may katulong po siya sa mga gawa niya sa mga bahay. Magandang hapon po mga ka-striker. Ang oras ay mag-5 na po. Ang vlog nga natin ngayon is bagong storya, no? Meron kayong bagong makikilalang angels, no? Na pinag-endorse sa akin ni Nona. Kahapon, habang nagmumotor kami, kinausap niya ako. Meron daw siyang kakilala na actually classmate niya po, no. Sabi niya sa akin, "Be, ano kaya kung i-vlog mo yung classmate ko?" No, kasi nagkwento daw sa kanya na yun nga. Yan. Shoutout sa inyo. Nagkwento daw sa kanya na yun nga, kasi grade 11 na sila ngayon, so sunod 12 din magka-college. So nag-open daw sa kanya na hindi daw makaka-college, makakatungtong ng college. Tapos yun nga, parang naiyak daw, no? Sabi ko, tingnan natin. At kaya pinag-chat niya kagabi, nag-okay, kaya pinag-schedule ko ngayong hapon na ito. Sabi ko bukas, kung free ka, ay magawa natin ang vlog. So yun po, maglalakas loob po ako dito sa vlog na to, kahit po na wala na po akong sponsor ngayon. So maglalakas loob po ako para tulong tayo, makasuporta tayo sa isang panibagong angel na inyong makikilala, no? So wag nating patagalin to. Yun nga, naandun sila kasama ni Nona. So makikita nyo po dito sa vlog na to si Nona, no? So galing po sa kanya yung mismong mapapakinggan natin. Ayan. Dito tayo sa baba. Ayan, dalawa. Ayan, Nona. Ayan. At ito siya, no? Ayan. Doon tayo sa baba. Dito kami sa Tulinang Pangulo. Dahil yung nagpupunta dito? Ngayon lang. Minsan lang. Dito. Kabayan, parang ako. Okay, so ito nga po. Lapit ka. Dito. Hindi lang ako. Oo. Okay, ito na nga po si... Anong pangalan mo? Ira Shane po. Irish? Ira? Shane. Ano palayaw mo? Shane po. Shane, minsan Ira. Opo. So, matagal na kayong magkakilala ni Nona? Opo, nung pag-transfer sa grade 8. Lakas-lakas ang boses mo. Ay. O, yan. Grade 8. Okay, so close kayo? Opo. So, yan kahapon nga na kwento niya sa akin, ikaw, na sabi niya, "Be, kung pwede mong ma-vlog yung kaibigan ko." No? Kasi nga yan, nakwento niya sa akin, yung kininto mo sa kanya. Na nangangamba ka daw. Baka di ako maka-college. Oo. So, grade 11 kayo ngayon, may 12 pa, tapos sa college, no? So, simulan natin sa anong trabaho ng mga magulang? Mama ko po, nag-e-bike lang po ng mga nagre-rentang mga e-bike. Okay, so yung e-bike po, yung parang, yung dati kasi yung sa bato, yung sidecar, yung mano-manong pinipidalan.
Tapos ngayon mayroon na yung mga battery, yan ang e-bike. No, so yun po yung ano. Sa inyo yun? Hindi po, parang pinagano po ng kaibigan ni mama. Kaibigan ni mama. Boundary. 150. 150 yung Boundary sa isang araw. Okay, so wala nang ibang source of income. Minsan, yung pangbigas ng Si papa mo, tricycle driver. tricycle driver. Kaso, di siya muna nakaka-tricycle kasi sira yung, ano, yung tricycle ng makina. Ah, sira. So wala nga yung hanap buhay yung papa mo. Wala po. Okay. Okay, so yun nga. Sa ngayon pala, si mama mo yung naghahanap buhay. Opo. Okay po, yun nga. Itong vlog na to ay maglalakas loob po ako, no? Na malay natin, katulad din ng mga angels na nauna, ay yun nga, ang daing niya po is natatakot daw siya na kasi yun nga, gusto niyang makapag-aral, no? Nakapagtapos. Para sa'yo, ano ang resulta kapag ka nakapagtapos? Matutupad ko na yung mga pangarap kong mga gusto kong mga pasukin mga pasukin na gusto ko po kasi maging pulis. Ayun, so ang course niyan, if in case, criminology. Okay. So yun talaga yung pangarap mo since pagkabata. Mga high school na akong mga pinsan. Okay. Kumbaga na-inspired ka sa mga nakikita ko mga pulis. Pulis. Ayun po, pangarap niya palang magpulis. Ilang taon ka na ngayon? Nagsa-17 pa lang po. So halos ano talaga kayo ni Nona. Opo. Okay. So simula pagkabata hanggang nagdalaga ka, ano yung mga naging hanap buhay ng iyong mga magulang? Yung papa ko po nakulong ng mga 5 years. Oh? So mahirap yun. Grabe. Saka yung mama ko kahit Sige ano ng mga pinapasok ko na trabaho naman. Ilan kayong magkakapatid? 7 po. Ilang taon ka nung nakulong si papa mo? Mga 12 po or mga 13 po. 5 taon. Opo. So bali kakalaya niya pa lang. Yung mga siguro po mga 24 po or yung 2024 or 2023 po. Yung mga medyo natagal na po siya dito. Okay, so yun pala, no. So ayan, napakahirap. So sana nasanay si mama mo nung wala si papa mo, na siya yung nagtataguyod sa inyo. Opo. So ilan kayong magkakapatid? 7 po. Anong pakiramdam nung nakulong si papa mo? Mahirap po kasi po. Isa lang po nagbubuhay po sa amin. Si mama. Kahit ano-ano lang po mga trabahong pinapasukan niya. Ngayon, Tapos may illegal din po na si mama na pasama sa kaibigan niya. Tapos parang nakulong din po din si mama. Ha? Nakulong din. Halos sabay? Opo, siguro po mga 1 month lang po nakulong si mama, mga 2 months. Grabe po mga ka-striker. Masalimot pala yung ano. Ilan nga kayo magkapatid? 7 po. 7. Ayan, umiyak na si Ira. Mahirap. Pang-ilan ka? Pang-5 po. Pang-5. Tapos 7 kayo. Opo. So halos konti lang diferensya sa amin din magkakapatid. Pero iba, masaklap yung kwento nito. Kasi nga hindi naman natin yan mahusgahan kung hindi natin naalamin kung ano yung dahilan ng pagkakakulong ng kanilang mga magulang. No, okay lang ba sa kanila na naisabi mo? Opo. Nagpaalam ka naman na iba-vlog ka? Opo. Okay, so kanina kasi natanaw ko si papa niya. So mas minabuti ko po na itong part 1 kay Ira ay dito dinala ko siya sa place na kung saan tahimik, no? Siguro gawa tayo ng part 2 sa mismong bahay. So hindi po kalayuan doon sa kanila Chinchin, halos walking distance lang po.
So nagkataon po no na ano, hindi to ano na doon na naman sa area yon. Nagkataon lang po na yung lugar pala nila is malapit talaga doon, no. So nung ginagawa yung bahay ni Chinchin na ano ka na napabilib. Opo, kasi na malaki na yung bahay nila. Kisa nung bahay nila dati. Kilala mo si Chinchin nung nasa ano pa sila, Arinaga? Opo. Kasi punta-punta naman po siya doon sa bahay ng tita. Ah, okay, kay Ate Bidang. So yun. Kilala ka ni Ate Bidang? Opo. So nagkataon lang po na taga doon talaga, no. So ang nag-ano sa akin si Nona, na close ni Nona, minsan nga nagtatambay-tambay doon ka kanila Nona ito. So grabe. Naranasan mo rin ba na kung ano yung hanap buhay ng mga magulang mo ay sumasama ka rin? Opo, lagi po ako nagsasama po ni mama para may katulong po siya sa mga gawa niya sa mga bahay. Minsan tumutulong ako kanya maglalabas sa mga bahay-bahay, tapos sinasama ko sa mga bahay na nililinisan niya, ninalagaan mga bata. Sa lake, di sila naghanap buhay sa lake? Lake ba to? Hindi po. Yan si papa mo hindi? Hindi po, di mo po marunong. So sa tricycle driver? Opo, no? Tricycle lang po. Okay. Kumusta yung buhay mo nung elementary ka? Mahirap po kasi po, wala po kami ng mga perang masyadong panggastos sa mga pang-araw-araw po namin. Minsan wala po kami mga ulam na kinakain pag-uwi namin pag tanghali. Minsan po kape lang ulam namin noon, pamawan, at Salmusal. pangalmusal. Hindi ko ma-imagine yung pakiramdam ng ano. Halos sino unang nakulong? Papa ko po. Siguro po mga nakulong po si mama, mga 3 years na po si papa sa kulungan. Tapos nakalabas din agad. Opo. Bali ano, nadamay lang, nasangkot lang. Parang naano po siya sa iligan. Napasama po sa kaibigan para lang sa amin. Para lang sa pagbuhay namin araw-araw. Grabe ang hirap nun. Paano mo yan, ano? Anong hindi mo nung parehas na wala yung mga magulang nyo, paano kayo sa pagkain? Si ate po nag-ano po siya sa nag-ano po ng trabaho na. Tapos nahanap po niya yung nasa bote po maglilinis po, di ba? Sa junk shop. Opo, tapos minsan naawa po kami sa ate ko kasi siya lang po nabubuhay noon. Yung ibang mga kapatid? Yung kuya ko po, magko-construction, minsan din po. So yung 7 yun, lahat yun nakapagtapos? Yung ate ko po siguro lang po, grade 12 lang po. Tapos yung pangalawa ko po, siguro po first year lang po. Hindi na po mga nakatapos. So yun yung rason kung bakit kinakabahan ka na baka hindi ka rin makatungtong sa college. So sa 7 yun, walang nakatungtong sa college? Wala pa. Mayroon po yung ikalawa po namin kapatid. Ampon lang, pinag-ampon po kasi yung kaya para. Pinaampon, kaya nakakaaral siya. Okay. So yun nga po, dahil nga sa talagang parang katulad ko rin noon, linagay ko na sa isip ko na siguro sa mga sumunod na ko na lang na kapatid, ramdam ko po siya kasi kung tansyado mo naman na talaga na ano, parang ako rin po, linagay ko na lang sa isip ko noon na hanggang high school na lang talaga ako, no? So wala pang vlogging po noon, wala pa. So ngayon nga naglalakas loob ako, no? Kahit alam ko na wala na po akong sponsor ngayon. So sana sa mga makakapanood nito at matatats sa istorya niya, isa pong bagong angels na inyong makikilala ngayon si Aira, na nangangamba na baka nga hindi siya makatungtong ng college, no? So, yun po yung kanyang sinishare sa atin na kwento ngayon, no? At kung sakaling makaabot ka sa college, saan mo gustong mag-aral? Sa HTC lang po. Walking distance? O para mas malapit po. Malapit to kasi may criminology, no? So gusto niya pong mag-police, no? Opo. Ayan. So kapag ka-police ka na,
wag kang dun sa nangyari sa mga magulang mo. Wag mo silang kasi di yan inaasahan talaga yung mga ganyang pagkakataon, no, na mangyayari sa buhay. Kumbaga pag maabot mo yung pangarap mo, wag mo yang isumbat sa kanila, no. So at least nung nakalaya ay bumalik din sa inyo, no? So ngayon normal na silang namumuhay. Opo. Okay na. Opo. So sana maano na yung tricycle para makatulong na si papa mo kay mama mo, no? Opo. So mahirap. Sa ngayon, sa kasalukuyan, anong pagbuhay nyo? Inasan lang po namin si mama po para may pagkain kaming araw-araw, tapos yung kuya ko din po may may trabahong nasa sa kuryente po, 'di ba? Yung po. May nakukuha din po doon. Opo. Okay, so may panawagan sa mga manonood, lalo sa mga sponsor na pag matats sa yung kwento. Ano yung talagang kahilingan mo dito sa vlog na to? Sige na. Nanawagan po ako, sana po matulungan niyo po ako makapagtapos sa pag-aaral at matulungan dito po sa pangbuhay-buhay po araw-araw. Ayun, so itong nasabi ko naman sa iyo kanina, ang mga vlog namin ng Team Kahoy, at mayroon kaming namumuno, yun nga si Kuya Noli Vlog, no? So kapag may nakapansin dito sa vlog na to, ay yun nga, ito turn over natin kay Kuya Noli, no? So habang ay asahan mo na magkakaroon ng part 2 hanggang sa kung mga ilang part, katulad din sa mga nakaraang angel na napabahayan na, katulad nga nila Nona, no? And then si Chinchin, nakailang ko yan, Segway Vlog, hanggang sa napansin nga ni Kuya Jojo, no? So yan po, bigat sa loob, mabigat sa pakiramdam sa naranasan niya. Sa murang edad ay nawalay sa magulang, no? Kumusta ka sa klase? Mabuti naman po. Pinagmabubutihin ko para hindi na magbagsak. Yung mga marka mo? Medyo matastas na din po kaysa nung dati po. May mga pagkakataon ba na na hindi ka nakakapasok? Nung grade 10 po. Kasi wala kang direkta na tayo. Minsan, may pagkakataon ba na hindi ka nakakapasok sa school? Naglalakad lang yan. Lakad lang? Malayo-layo yun. Opo. May pagkakataon ba na di ka na lang pumapasok kasi walang makain? Opo, kasi yan po inisip namin, baka magutom lang sa para. Yun. Ano yun, halos madalas? Opo. Nung grade 10 po kami, madalas na lang po kami pumasok. So paano yan? Wala na lang. Absent na lang, no? Kaya mababa yung grades, kaya binayaran na lang namin para magpasa. Sige, ikwento mo. Babayaran, di pa namin po yun nababayaran yung mga grades po namin. Naawa na lang po yung nasa paaralan na i-enroll na po kami kahit di pa namin nababayaran yung mga grades na dapat bayaran. Kasi po, hindi po namin mabayaran agad kasi po, wala pong trabaho pa yung papa ko. Sira pa yung tricycle, tapos po, yung mama ko po, wala pa yung pong trabaho, nag-i-bike, di pa yung nag-i-bike. Saka yung ate ko din po, may pinaggagastusin din po. May mga asawa na? Yung ate ko po nasa Manila. May asawa na? Opo. Pag may asawa na, hindi mo na yung gaanong maasahan kasi focus na yan sa sarili niyang pamilya, no? Kung mayroon man, sobra-sobra lang, no? Minsan po nagbibigay din po kaso kulang din. Kulang na yun. Mas marami na yung sarili niyang pamilya, no?
Kung dati ay kung dalaga pa magbigay ng 3,000, pagka may pamilya na 500 to 1,000 na lang yan. So kaya ang advice ko naman sa iyo, ayun, na saksihan mo yung nangyari. So gawin mo yung motivation, no? Nagpapasok na nga po ako araw-araw kahit walang baon. Tapos kahit malayo nilalakad na namin para hindi na magbaba yung mga grades namin. Para hindi na po namin bayaran pag pag mag-grade 12 na po kami ngayon po. Nalaman ko rin na plano mong mag working student. Opo. Kasi po kulang po pang tustos po sa paran, no. So ganyan po siya ka-porsigido sa nung po, makapagtapos. siguro po nung isang buwan nagpasok po ako sa isang bahay, nag-alaga ng isang bata sa Nabwa po. Oh? Para lang pang permit. Oh? Saan sa Nabwa? Hindi ko po yun alam. Siguro po mga medyo malayo-layo sa may simbahan. Paano mo yan nakakilala? Yung din po ni Kuya Nuling, yung Batang Angel din po. Yung papa nun, di ba, yung bulag po. Oo. Yung mama po, di ba po doon nagtatrabaho. Tapos umuwi na muna po, tapos ako muna po yung pumalit. Yung bata. Mabait naman. Opo. Mabait naman sila. Opo. Safe ka naman doon. Opo. Kasi mahirap po yung mga ganyan pa, yung mga sitwasyon na hindi naman sa yung iba, pagka naggaganon is minamalitrato ka. So okay ka naman nung nag-extra ka doon. Opo, nakabayad po kahit kaunti doon sa po, babayaran po sa eskwela. So laban lang. At sana yung mga magulang mo ay hindi na maulit yung nangyayari. Sinabihan po na namin po na huwag na po ulitin. So ngayon, ipon pa kayo dun sa bahay nyo? Opo. Ilan yun nandyan? Yung kuya ko po, ako, yung dalawa ko pong kapatid na magkasunod po sa akin. Tapos yung ika-apat po. Yung isa po, dun sa bahay na po namin, yung ipinampon po dun sa bahay po nila. Tapos yung ate ko po nasa Manila. Lima na lang po kami dun. Tapos yung kuya ko po may asawa na. Tapos may anak na din po dun po sa bahay nakatira. Okay, so yung pagkakataon na to, napakalaking opportunity nito. Lalo na tong part 1 mo, unang video mo. So sabihin mo sasabihin mo para ma-convince mo, makumbinsi mo yung mga viewers natin, lalo na yung mga sponsor natin na mga malalambot yung puso, no? Mga sponsor ni Kuya Noli. Kasi ang sponsor namin is galing din kay Kuya Noli, no? So yan nga po, lakas loob ko na po ito na sa katunayan lang po na mayroon na po akong pinagdaanan ngayon. Pumasok sa isip ko na nakakadala na sumuporta sana. Nakakadala dahil sa nangyaring pero para sa kapwa ay ito na naman po ako, linalapit sa inyo in behalf of Team Pahuay, Kuya Noli, headed by Kuya Noli. Andito na naman po sa Alameda Striker, nagbabaka sakali na kung may makasuporta dito kay Ira Shin, Opo. 17 years old na nangangarap umasinso kapag naabot niya yung pangarap niyang makapulis, makapag-aral ng criminology. Kasi nga naman kahit anong talino, kung hindi ka naman makakatapos ng pag-aaral, wala din. Kasi pinaka-aramas po talaga is yung diploma, no? Kahit anong talino mo, kung wala ka naman diploma, wala, di mo talaga magagamit yung talino mo. So diploma po talaga ang pinakamahalaga. Naway may makapansin po sa kanya, lakasan ko na po ang loob ko. Pinapakiusap ko po sa inyo na sana po ma-touch din kayo sa kwento ng buhay ni Ira, no? Na gustong makatulong sa mga magulang niya
at sa mga kapatid niya at sa future niya, para sa sarili niya, no? Kasi yun nga, napakaganda naman ng kanyang pangarap, maging isang pulis, no? So sige, ano, kung mayroon pa pang sasabihin. Sana po matulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, tapos tulungan niyo din po si Alameda Striker po, followers ay subscriber po. Anong masasabi mo sa mga nagagawa namin, sa mga nagagawa ng team? Alam ko naririnig nyo, so anong masasabi nyo doon? Ano po, na-miss po kami po kasi may natutulungan po kayo ng maraming tao, tapos may dami din po mga nagsusuporta po sa inyo. Actually, isa po sila sa nakakakinabang ngayon. Tama ba ang Tagalog noon? Nakakagamit, na anuhan nung pinagawang pathway, no? Opo. Nung wala pa yung pathway na yon, Maputik po. maputik. So dito lang kasi po sila sa bungad. Kaya hindi sila masyadong nakikita. As in, hindi man talaga nakikita. Kasi dito sila sa bungad. Yung galing dito sa pinaka main, tas paliko. Yung natutumbok nung pathway bago magliko, yun po yung bahay nila. No, so makikita nyo po yan sa part 2, no. Gagawin natin ng part 2 doon na sa mismong bahay nila. So yun nga, inuulit ko, wag mong sisisihin kung ano man nangyari sa mga magulang mo, no? Ang mahalaga ay nakalaya na si papa mo, no? At para naman sa mga magulang mo, kung ano yung nangyari, at sana ay wag nang maulit, no? Para sa inyong mga anak nila, no? Kasi napakabigat niyan sa pakiramdam. Sabi nga, kahit naghihirap tayo, at least walang sakit, walang problema na ganyan na dumadating, no? Kasi tapos na nga, mahirap na nga, may datnan pa ng ganyang sitwasyon na may makukulong sa isang membro ng pamilya. Ay grabe. Di ka naman nun, baka na-depress ka nun. Hindi naman po. Napag-iisip naman po, gusto ko lang po sana mabuo yung pamilya namin noon po. Tapos nabuo na rin po kasi nakalaya na po si Papa. 5 taon. Opo. Dumadalaw-dalaw ka naman noon. Opo, kasama po kami nun. Tapos yung last na hearing po ni Papa, yung maglalaya na kasama po ako nun. Tapos yung dalawa ka pong kapatid. Opo. Grabe. Tapos si mama mo pa, sumunod pala. Mga ilang taon din si mama mo? Buwan lang po, mga 2. Buwan lang. Opo. So ano lang talaga, na nadamay. Opo. Nakalaya din, no? Opo. Pero nag-hearing. Opo. Ayun po, so tinanong ko po yung siya kung okay lang mabanggit sa okay lang naman daw. So okay yan, nagpapakatotoo tayo, no? At least laya naman na, no? Opo. So ayan, andito po yung anak nyo, lumapit sa isang vlogger na ramdam ko po yung pagbabakasakali niya, kasi nga nangangamba siya na baka hindi siya makapag-aral. So kapag ganoon po ang mindset, is maganda po yung hangarin niyan sa sarili at sa pamilya niya, no? Na kasi kung hindi niya yan naisipan, ay hindi siya anak. Kaya niya naisipan kasi matino siyang anak, no? Kasi kung mayroon diyan na wala na nga, iba pa yung asta, no? So bilib ako sa iyo, naramdam kita. Ayun nga, panganay din ako, no? Ayan, grabe. So naalos yung grade 11 nyo, nangangalahati na, no? Opo. Malapit na namang tapos. Opo. Kumusta yung yung sa kasalukuyan ngayon na pre-tuition kayo dyan? May tuition ka? No? May babayaran. May tuition siya? Wala po at lang. May babayaran. Kasama din siya sa pre-tuition? Lang. Entrance. Nasa 1,000 na sa bagat. 1,000?
plus yung ano po namin, di pa po namin nababayaran Tapos yung yung... mga balance nila nung Ano uli? Tapos po, di pa po namin nababayaran yung graduation fee namin po. Graduation fee. Sa whole year na yun, magkano? Yung ano po, yung grade 10 po namin, di pa po namin Ay! nababayaran. Buti na lang di ka binagsak. Oh, babaksak po kami Ha? na parang... Napakiusapan. Opo, nabayaran po. So yun po, yun nga, buti na lang na itanong natin, naka-grade 11 pala siya, pero meron siyang atraso doon sa grade 10. Opo, mga grades po. Napakiusapan ng mama mo Opo, na nagpapagawa na lang po yung mga teacher po namin na noon na mga project na lang po. Napayag na din po. yun yung atraso mo, yung 1K? Hindi po. Yung Magkano? mga, siguro po mga nasa 200 po lagpas yung mga sa isang teacher. Yung depende po kung So ano po. lahat-lahat, 8 subject po yun na ano po. Mababa po ng mga bagsak pong grades. so yun yung lulutasin mo pa. Madami pa po. Anong dahilan nun? Ba't ka bumagsak? ano, Minsan lang po grade kami. 10 baga. Hmm. Hindi siya ay lagi siyang absent kasi nga walang pamasahe, walang baon. Dito kami. Ayan, si Nona. Sila yung ano, nakakaalam kasi sila yung magka-classmate. Ano, Dito ka. yung mga yun tapos. Hello. Oo. So anong kwento na Ira? Bakit? Nung po kasi, nung grade 10 po kasi kami, lagi po siyang absent. Silang dalawang magkapatid. Kaya yun, parang nabagsak sila. Tapos, binigyan na lang sila ng special project. Yun na nga. Tapos, hindi pa nila nabili kasi nga yun, kapos nga sila. Oo. Tapos, pinakaiusapan na lang ni mama niya na kung pwede Di pasa. i-enroll sila sa ngayong grade 11 para makapasok, para Okay. hindi mahinto. Oo. Tapos yun, kailangan nilang bayaran yung mga back accounts nila. Okay. So anong usapan, anong consequence kapag hindi nyo nabigyan? Mga special project po, kaso po, naiyan na po ako nilang makita po sila kasi po, di pa po sila nabibigyan ng mga Parang special project pa po. Pag hindi pa nila yun nabayaran siguro ngayon, Babagsak. na grade 11, hindi sila Makaka-12. makaka-12. Ay, grabe. Kasi kung hindi nila yun mabayaran ngayon, parang ikalawa na nila yun na notice. Ay, pangatlo. Yung ikatlo baga, bawal na yung Dahil nga sa kakulangan po ng financial, na yan naman po talagang problema ng lahat. Ang pinangangamban ko dito kung matambakan, may problema na siya doon mga special project ng grade 10. Tapos yung graduation magkaroon ulit ngayon na 11 ka. So doble na. Doble Tapos na. yung ano pa po, yung graduation fee po. Minsan nga po, parang di ka papa-examine kasi po, di pa po naman nababayaran yung graduation fee. Mag-aano po sila dun sa, babayaran po namin sa graduation fee kung papayagan po kami makakuha ng permit po bago pag napayag po, nakaka-exam na din po kami. Tapos isa pa yung permit. Bago ka maka-exam, kailangan mo magbigay sa permit. So yan, grabe po pala yung dinadala-dala lang ni Ira na problema. Mahirap sa pagganyang stage. Dinaanan ko rin po yan. Nung nag-aaral din ako na yun nga. May pagkakataon ba na umiiyak ka na lang? Opo. Tapos nung madalas. po, siguro po nung nakaraan pong nung araw po, inisip na lang po parang magtrabaho na lang po ako para may pera na po. Yun po na inisip ko araw-araw. Kaya nga gusto niya student. Ay, gusto niya mag Ito advice ko sa iyo ha. Kasi ako, Working student. kahit anong mangyari, huwag mong pipiliin na magpaasawa na lang. Labanan mo, basta huwag mo na muna yung gagawin.
problema po pala ay simula pa nung grade 10. Tapos madudubli ka. Tatlo mo po. Tsaka po, kapos din po talaga. Apat pa po kami nag-aaral. So ano naman ang masasabi niyan ng mga magulang? Pagka ganyan na nagdadaing ka sa mga bayarin sa school. Parang, di na lang po nila, minsan po, inisip na di naman daw yan magagalit yung mga babayaran po namin sa eskwelahan, paaralan. Kapag panahon pa po kasi ng gipit, ang mga magulang, inuuna niyan is yung mapakain lang. Yung mapakain muna yung mga anak nila. No, pagka panahon ng kagipitan, di na muna pinapriority yung mga ano talaga. Ang mahalaga is mapakain kayo, no? Kasi babayad ka nga sa school, gutom naman kayo. Minsan nga po wala po kami kinakain. Kaya nag-absent ka na lang. Napapalipas kain na lang. Grabe. Kumakatok po kami, no? Sa mga may mabubuting kalooban dyan, nagbabaka sakali po ako. Inuulit ko po, lakas loob po ako dito sa vlog na to, no? Alam ko po na sa ngayon ay wala na akong sponsor katulad ng dati, pero hindi dito pa rin po ako willing maging kasangkapan para dito kay Aira, no? Kasi nga yung pagdating ni Kuya Jojo, nung napansin si Chinchin, di ko naman po yun kakilala talaga si Kuya Jojo. Nung paulit-ulit bilinag ko, tapos biglang may nag-comment doon sa vlog na antimano, kinaumagahan nag-start na yung journey para kay Chinchin. So pati nga ako nun, sila mama, 10 oras ng gabi, ano kaya kung maniniwala ako dito sa nag-comment na to na antimano daw bukas magpapadala ng 100,000 para sa lupa. Sabi ko, pero yun nga, yung pagod ko kay Chinchin, mga vlog ko sa kanya, yun ang inisip ko. Hindi ko na inisip na baka scammer to, na nagtitrip lang. Ang foresight ko talaga is para kay Chinchin, no? Para may alis sila doon sa lugar na kung saan ay nababaha. At yun nga, nagbunga rin yung pag inalis ko yung takot ko na baka maloko lang kami, yung team, no? At agad-agad nagtimbre tayo kay Kuya Noli, no? Pati si Kuya Noli nagdalawang isip din nung sinabihan ko, pero sabi ni Kuya Noli, sige bahala na, bigay mo na yung personal information mo para mapadala yung pera nga, no? So sana itong vlog kay Aira, di man sa ngayon o makailang vlog kami hanggang sa mapansin siya, no, na mayroong sumagot. Kung mas maganda kung may sasagot na ngayon pa lang hanggang makapunta ka sa college, no? May papangako mo ba if in case na mayroong makapansin sa'yo? May papangako mo ba na magtitino ka sa pag-aaral? Opo, ngayon nga lang po nagtitino na po ako para may pasar ko po yung sarili ko po, para makabot pa po ako sa mga grade 12. Kung may magparal po sa akin ng college, kaya ko pong tapusin kahit mahirap po Ayun po si Aira, kumakatok po sa inyong may mga gandang kalooban. May mga sponsor natin dyan, sponsor na kay Noli. Kami pong tatlo ngayon nandito ngayon. Dito si Nuna. Ayan. Busy kasi sa picture. Hindi, nakikinig ako. No, kumakatok tayo sa kanila. Opo.
Opo. na katulad din nyo, mapansin din siya, no, para makabilong na siya sa angels ni Kuya Noli. Ayan, yung kapalaran nyo ng iba na mga napabahayan na ay makatulad din sa kanya, no? Ayan. So ayan, 37 minutes. Sa part 2 makuhanan din natin ng salaysay ang inyong mga magulang, no? So abang-abang ka lang sa ano ko kung kailan ka free para masubaybayan ng ating mga manonood ang istorya ng buhay mo, no? So sige, at parang uulan. Yeah. Dito po kami sa tulay ng Pangulo. Yan. Na kasi. Ha? 5 na. 5 na. Sakto yung punta natin. Napunta ka na ba dito? Minsan po. Minsan. Okay. So ayun, magpaalam ka na sa ating mga manonood. Paalam po sa inyo. Sana po supportahan niyo po ang pagbablog po ni Element Scare po. Yun po. Okay. So ayan, kita po sa niya, sa aurahan niya. Nakita ko sa kanya hindi siya katulad ni Luna na parang masigla. Siya parang malungkot lagi. Dati ganyan din kami. Ha? Kasi iniisip namin na paano yung araw-araw namin. Yung pamasahe. Dito ka para against the light eh. So ngayon, yun nga, nasabi ni Luna, ganyan din sila noon na parang wala silang matatakbuhan or kakampi. Okay, simula ngayon kakampi mo na, may karamay ka na. Simula ngayon nahagip ka ng isang member ng Team Pahuway. Isipin mo na bilong ka na, may kakampi ka na, no? Para maano ka. Kasi parang siya matamlay. Dala nga siguro ng dinadala-dala niya lang na problema sa kanila, no? Sana sa mga sunod na video natin, vlog sa kanya ay masigla na, no? Okay, pansin ko sa sabihin ko na ang napapansin ko sa katawan, payat, no? Matagal na akong payat, hindi, ka lang, stress ka lang, marami kang iniisip. Naway sa mga susunod makita ko na ka na, masigla ka na. Kasi kapag ka masaya ka, pati yung katawan mo parang rin, yung kilos-kilos sisigla rin. Ako nung wala akong love life, lagi kong malungkot. Simula nung dumating siya, masaya na ako lagi. So dapat ganun ka rin, no? Nung dumating kami sa buhay mo, ang Team Pahuway, sana ay mabigyan ka namin ng pag-asa, liwanag, pag-asa, no? Sana mo na sana maging tulad din ako ng mga angels na napabahayan na, sila Gwen, Chinchin, Nunain Badet, ang dami na sa Balatan. Nakikita ko din po. Ayan. Magandang dalaga din to, no? Kapag tumaba-taba. Ayan, nagingiti na. Ayan. Okay, so maraming salamat po. Ayan, sana ay dinggin ng lalo unang-una si Lord. Sana dinggin mo, no? Kanina habang hindi pa nag-on yung camera, nag sign of the cross talaga ako. Kasi paano ko to ayaw ko na sanang mag-scout. Ang sa isip ko sana last na si Tricia. Kaso paano yung mga nangangarap din mapansin? Kasi nga kasangkapan lang kami, instrumento, no? Ayaw ko na sana talaga. Kasi yun nga, si Tricia hindi pa, pero naka-line up na yon. Tama, pressure sa isang scouter na kapag yung scout mo ay hindi pa
na natutuloy yung ating ipinangako, no. So pero ito na naman po ako, nagbabaka sakali, no. Wag niyo na po akong ibas. Hindi po ito scripted, no. Siguro na naman to sa atin ni Lord, bulong, no, na mayroon na namang matampok sa ating channel na may turnover natin kay Kuya Noli. Ayan, so okay na. Maraming salamat. Ingat po kayo. It's Mega Nalamid Striker. At supportan nyo po lagi yung aking channel. Ay yung kaka-upload ko pa lang na vlog ni Chinchin. Pinadala natin yung GoPro, ay maganda yung views. Sana po ay gumanda na ulit yung aking views para makabalik yung dati kong vlog. Tingnan nyo po ngayon, nahihiya ako sa kanya. Kasi wala man lang akong may abot sa kanya ng kahit anong kasi nga po yun, humina po yung yung views ko, no. Nahihiya ako sa kanya, pasensya ka na. Pero kung nung kasagsagan na maganda yung sahod natin, ay hindi ako magdadalawang isip na magbigay ng sariling sahod ko. Ayan, pasensya na. Abawi na lang ako sa iyo sa mga susunod na no. Sumalay natin, may mga pansin dito sa vlog na to, ay sa part 2 maabot ko sa iyo, no. Ayan, Kalayas TV. Nakasubscribe ka naman sa kanya? Ayan, dapat lang kasi sino ba naman ng mauunang Okay, tara, taas na tayo. Ayun, pagkain. Supportan nyo po, subscribe Kalayas TV. Sa ngayon nasa 200 plus na. Laging pasalamat ko kasi kahit hindi siya nakakapag-upload, ay moving po yung kanyang subscriber. So maganda po yung indikasyon na yon. At para yung what's hour, no? So busy po kasi sila sa pag-aaral, no? Lagi ko itong kasama sa sa school. Yan po talaga ang close ni Nona, si Ira. Yan. Okay, so mayroon lang po akong sasabihin. Bali hindi pa naman po kami talaga umuwi.
nag-snack muna silang dalawa. Ako kasi nagmerinda ako dun bago umalis, no, sa bahay. Ayan, dahil nga sa ang part 1 niya is dito sa Tuloy ng Pangulo. Ayan, Blood ka. yan. Para matandaan nyo, ayan, kay Noli, sa lahat, Team Pahawaay, sa lahat ng mga sponsors, viewers ng Team Pahawaay, minimungkahi ko po ang kanyang palayaw is Flood Girl. Okay po ba yan sa inyo? Flood, AKA. Flood Girl. Ayan, kung mayroon Paminta Girl, may Bicolano Girl, Bicolana Girl. Ayan, siya naman po si Flood Girl. Kasabay po sa trending ngayon na issue ng Pilipinas. Oh, naisip ko, ano kaya alias niya? Kung Ira, kailangan ano para natatandaan talaga. So yun po, from now, ikaw si Flood Girl. Yan. And FLOOD. Flood Girl. Okay po. Ay, okay ba yun sa'yo? Opo. Yan, para marinig nila na sumang-ayon ka. Okay?